Hallelujah, 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 Hallelujah. Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, si Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayanan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon po pala, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Akala ko umaga pa. Galing po kami sa alay lakad kagabi. Natapos ang alay lakad mga 4:30 ng umaga sa Antipolo at kami ay nagmisa ng alas 5 doon. At pagka-uwi po ay natulog ako. Kaya halos kakagising ko lang po. Kaya akala ko umaga pa rin. Sa atin pong napakinggang mga pagbasa, sa unang pagbasa, sinabi po ng ating Panginoon, matapos niyang likhain ang lahat ng bagay sa mundong ito, tiningnan niya ang lahat, pinagmasdan niya. At kapag kakita niya sa lahat, ang kanyang nasabi, lahat ay maganda. Pakitingnan nga po yung mga katabi. Maganda ho ba? Maganda ho iyan. Maganda ho ang bawat isa dahil ang bawat isa sa atin ay nilikha ng ating Panginoon. Amen po ba? Parang hindi makapaniwala yung iba. Pero napakahalagang katotohanan po ito at patuloy na kumikilos ang Panginoon sa ating mga buhay upang mapaganda yung ating mga kalagayan. At nawa, patuloy niyang ginagawa ito dahil nais niya na isang araw maibigay sa atin yung kaganapan ng buhay na walang hanggan na ating matatamo sa wakas ng ating mga buhay, sa dulo ng ating mga buhay, kapag tawid natin mula dito sa mundong ito patungo sa buhay na walang hanggan. Pero ang tanong, ano yung nagpapapangit ng ating mga buhay? Ano yung pumipigil para magawa ng Panginoon yung mga nais niyang kagandahan sa buhay ng bawat isa sa atin? Napakinggan po natin sa Ebanghelyo. Dahil hindi sila naniniwala, maraming pagdududa sa kanilang mga buhay ukol sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya hindi gumaganda
at hindi makagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Nagkukulang sila sa pagtitiwala, nagkukulang sila sa paniniwala, punong-puno ng pagdududa yung kanilang mga buhay. Pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos, pagdududa sa pagmamahal ng Diyos, pagdududa sa patuloy ng pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. At maaari din pong mangyari sa atin ito. Yung ating mga kalooban, maaaring magsara, maaaring magduda, maaaring maging mareklamo sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi siya makapatuloy na makagawa ng mabubuting bagay sa ating mga buhay. Kaya ano pong unang imbitasyon sa atin sa pagdiriwang natin sa araw na ito? Patuloy na buksan natin yung ating mga buhay upang yung ating mga buhay magawa ng Panginoon ng paraan upang ito ay mapaganda. Nais po ba nating maging maganda ang ating mga kalagayan? Alam ko pong nais ng bawat isa. Kaya ang unang sagot upang maging maganda yung ating mga kalagayan, hayaan natin na mapasok tayo ng ating Panginoon at hayaan natin na kumilos siya sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Manalig tayo sa Panginoon. Ngayong araw po, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Jose bilang isang manggagawa. Ano pong matututunan natin sa buhay ng ating patron na ipinagdiriwang sa araw na ito? Kung mapapansin po natin, napakalaki ng kanyang role sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ay itinalaga upang maging tagapangalaga ng ating mahal na poong Hesus Nazareno. Pero kung titingnan po natin sa mga ebanghelyo, sa ating ebanghelyo, ni isang salita walang nakarecord na kanyang sinabi. Wala siyang sinabi na nakatala sa ating ebanghelyo. Ano pong maaaring ipinapahayag nito? Yung isa pong mahalagang maaaring ipinapahayag nito ay kung minsan sa ating mga buhay, sa ating pagsunod at paglilingkod sa Diyos, kung minsan hindi naman talaga mahalaga yung mga salita, anong mas mahalaga? Yung ating mga kilos na ginagawa para sa paglilingkod sa Diyos. At yun po yung ginawa ng ating patron na si San Jose, patron ng mga manggagawa. Walang maraming salita, pero napakaraming gawa na tumulong sa atin para ating maranasan ang pagliligtas ng Diyos. Napakahalaga po yung ating mga gawa. Nawa, mas ito yung sumigaw sa ating mga buhay. Yung ating mga kilos, yung ating mga ginagawang mabubuting bagay. Kahit na kakaunti ang salita, basta may gawa, ito ang sumasapat para mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. Sabi pa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, sa ibang tagpo ng Ebanghelyo, hindi mahalaga yung sumisigaw ng Panginoon, Panginoon. Ang mahalaga daw ay yung taong sumusunod sa nais ng Diyos. Kahit na magdamag tayong magsalita sa pamamagitan ng pananalangin, pero kung sa ating mga buhay, hindi nakikita sa ating mga gawa, ang ating pagsunod sa ating Panginoon, hindi tayo maliligtas at hindi tayo makakapagparanas ng pagliligtas ng Diyos sa ating mga kapwa. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang pangalawang mahalagang paalala sa atin, mas makita nawa sa ating mga gawa, yung ating paglilingkod sa Diyos, pagpupuri sa Diyos, pasasalamat sa Diyos, katulad ng ating santong ipinagdiriwang sa araw na ito, si San Jose na manggagawa, kaisa po natin na mga manggagawa rin. Tanong ko lang po, sino po sa atin ang nagtatrabaho magpasa hanggang ngayon? Taas po ang kamay. Ayan po. Alam po natin, ngayong araw din po, pinaparangalan po natin ang mga manggagawa.
Kaya maganda pong bigyan din ng kahulugan pa yung dignidad ng ating paghahanap buhay. Yung isa pong termino na ginagamit natin sa Tagalog, kapag sinasabi nating trabaho, ay alam natin ay hanap buhay. Magandang pagnilayan pa, paano ba mas nagiging nakapagbibigay buhay yung ating paghahanap buhay, yung ating pagtatrabaho. Alam po ninyo, nung bago po ako maordinahan, ako po ay nakaranas na magtrabaho. Yung aking pamilya po ay lahat po sila ay may trabaho. Kaya para sa akin, yung aking pagtatrabaho ay para lamang sa karanasan, for experience lamang. Kaya nung unang mga linggo na ako'y nagtatrabaho, nahirapan po ako sa totoo lamang. Dahil bago po sa akin yung lahat ng aking ginagawa. Matapos ng 10 taon ko po sa seminaryo, bago po yung aking experience na iyon, bago at mahirap. At meron po akong mga katrabaho, dahil alam po nila na ako ay nagpapari. Kung minsan sa akin po sila naglalabas ng sama ng loob. Kasi kung minsan, hirap na sila sa kanilang pagtatrabaho at may mga malulupit pa silang mga nakatataas sa kanila na parang hindi naiintindihan yung kanilang mga ginagawang pagtatrabaho. Ang dami nilang reklamo, ang dami nilang mga sinasabi, hirap na sila. Parang hindi sila pinapahalagahan. At minsan natanong ko sa isa kong katrabaho, sa lahat ng nararanasan mong iyan, ano yung nagbibigay sa iyo ng dahilan para manatili sa pagtatrabahong iyan? Sabi nung isa kong katrabaho, wala naman po akong ibang mahanap na trabaho. Ito lang po yung oportunidad na mayroon ako ngayon. At tinitiis ko at nagpapatuloy po ako sa aking pagtatrabaho para sa aking mga anak, para sa aking pamilya. Kung titingnan po natin, yung nagbibigay ng inspirasyon sa kabila ng mga paghihirap upang patuloy siyang makapagbigay ng buhay sa pamamagitan ng kanyang hanap buhay ay yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga anak, para doon sa mga taong mahalaga para sa kanila. Kaya tinitiis nila, ano man ang hirap, ano man ang mga pasakit, ano man yung kanilang mga pinagdadaanan, nakakapagbigay buhay yung kanilang paghahanap buhay dahil ginagawa nila ito para sa mga taong mahalaga sa kanila. Kung titingnan po natin, nagiging marangal talaga yung kanyang paghahanap buhay dahil ito ay ginagawa para sa mga minamahal niya. Mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung mahalagang paalala sa atin. Wala sa uri ng trabaho yung karangalan ng paghahanap buhay. Ito rin yung binabato kay San Jose, kay Jesus. Hindi ba anak lamang siya ng isang karpintero? Anak lamang, minamaliit ng ibang mga tao, yung ibang mga uri ng trabaho. Pero sana wag tayong ganon. Marangal ang bawat trabaho at nagiging marangal ang bawat trabaho kapag ito ay ginagawa upang makapagbigay ng buhay sa iba. Mga minamahal kong mga kapatid, at ito po yung ikatlong paanyaya sa atin, yung ating mga ginagawa sa ating mga buhay sa ngayon, yung ginagawa nating pagtatrabaho, paghahanap buhay, nawa patuloy nating gawin ito para sa mga taong mahalaga para sa atin. At patuloy nating gawin ito bilang pakikipagtulungan sa Diyos sa kanyang pagpapatuloy ng paggawa, pagkilos sa buhay ng bawat isa. 3 imbitasyon po para sa ating lahat. Magiging maganda po yung ating kalagayan, yung ating mga buhay. Kung una, hahayaan nating maniwala at manalik tayo sa ating Panginoon. Ikalawa po, napakahalaga po na
katulad ng ating ipinagdiriwang na santo sa araw ngayon, mas makita sa ating mga gawa ang ating paglilingkod at pagpupuri sa Diyos. At ikatlo, palagi po nating tandaan, marangal po ang lahat ng uri ng trabaho kapag ito ay ginagawa para sa ating mga minamahal. Nawa, mga minamahal kong mga kapatid, patuloy tayong lumago sa ating pakikiisa at paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng mga halimbawa ng ating patron na si San Jose, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.